Hey everyone, good morning. Welcome to Leluna Tarot. So, we are going to do a collective reading for today. So, general reading ito, hindi ito pick a card. So, titingnan natin kung ano ang makukuha nating energy para sa aking mga viewers. Again, take what's resonate and leave the rest. Huwag ipilit kung hindi mag-resonate sa inyo yung story or yung energy na makukuha natin. Okay? So, kahit hindi mag-resonate ang zodiac sign, ayos lang din. Kasi po pwedeng ikaw yung nakukuha na energy or yung other person. Since marami po ang nanonood, marami po ang makukuha. Okay? So, take what's resonate na lang. Okay? So, we are going to use three different decks, okay, for this general collective reading. Pero, um, first, kukuha tayo ng pinaka-main energy para sa reading natin for today. So, ano ba ang makukuha nating energy para sa aking mga collective? Anong energy ang makukuha sa ating mga collective? Gagamit tayo ng ating island time wellness para sa energy ng aking collective for today. I am called to get 3 cards. Okay, so titingnan natin. Give me 3 cards para sa center ng ating reading for tonight. Uy, coffin. Ending brings new beginnings, growth, change, liberation, and transition. Okay. For some of you, this is about a situation na may ending na. Okay. And po pwedeng yung iba sa inyo is nasa new beginnings na ng whether relationship, okay, new chapter, pwedeng trabaho, okay. And po pwedeng yung iba sa inyo is ayaw na ng old energy, okay. You are in the transition period, okay, right now. So, yung iba sa inyo po pwedeng in-relationship to. O pwedeng lilipat, meron na akong lilipat ng tirahan, lilipat ng address, mag-evacuate. Yung iba sa inyo, if may nag-end na trabaho, yun is reason kasi may mas bigger pa na naghihintay sa inyo. Para dun sa mga nawalan ng work, na-end the relationship. Let's see. Okay, 3 cards na to. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Uy. For some of you, if you have any addiction, whether in a relationship, like, for example, codependent ka, obsessed ka, may times ka sa life mo na meron kang obsession. Okay, hindi lang to sa relationship pero sa lahat. Okay? May pagka-controlling ka sa lahat ng bagay, yung parang kailangan nakokontrol mo yung sitwasyon. O pwedeng yung mangyayari sa'yo ngayon is hindi mo makokontrol. This is out of your control, okay? Yung mag-e-end na situation sa'yo. Okay? Kasi siguro, napakatagal mo na doon sa comfort zone mo. Doon sa place na komportable ka lang. And po, pwedeng your angels, your guides, okay, or the universe push you
okay, and even God push you to change. Okay, change your habit, change your lifestyle, okay? Change the way ka nakikipagrelasyon, okay? Next is both, which is another meaning for transition or moving forward to travel. Po, pwede nga, meron ako nakita ditong travel. Okay, receiving what you need, progression, oh, di ba? Progression, arriving, moving on, closure, moving on, closure issues, di ba? Another, di ba? Issues, which is addiction. You are moving on to another pace, to another environment, to another relationship, to another job. Kasi in order for you to grow, okay? So kung hindi to relationship, hindi whether this is a job, okay? Or po pwedeng ang tagal-tagal mo nang ina-isolate yung sarili mo, siguro sabihin na nating gusto mo yung parang komportable ka lang, magkakaroon ka ng reason na ngayon, okay? Para umalis dun sa comfort zone mo. So, pwedeng this is a relationship. For some of you, so meron kang doon sa isang situation na hindi mo makuha na ng closure, o pwedeng nakakuha ka na ng closure, okay? Po pwedeng meron kayong final talk if this is a relationship or about a relationship or doon sa mga ginos or kumbaga parang hinang, confirmation, doon sa mga walang closure. Okay, so yun yung nakikita ko po pwedeng nagkaroon ka na ng closure. O pwedeng sa sarili mo rin. Iba sa inyo, kung pwedeng kapag mag-move ng house, maging independent, kung pwedeng gano'n, naalis ka na sa poder ng magulang mo. Huh? Kung pwedeng alam mo, para sa akin mga viewers, meron ako nakukuha na relationship na kung pwedeng trigger warning, controlling ka. Or merong toxic relationship or toxic cycles na kinabilangan ka na mag-end na or nag-end na for some of you. So, let's see. Yung iba sa inyo, may naramdaman akong pain. Kasi sa heartbreak, po pwedeng heartbreak. Let's see. Heartbreak. Seven of Swords. O pwedeng there is someone nang betray sa'yo. Seven of Swords energy is hindi magandang energy yan when it comes sa tarot card. Pwedeng this person betrays you. Okay. And this person is pwedeng nag-cheat sa'yo. Okay. This is a manipulator. Seven of Swords energy is a manipulator wearing mask, uh, nagpipretend. Okay. And pwedeng for sa, kung ikaw ay nagpipretend na lang sa isang relationship, okay, na happy ka, pero itong relationship na to is wala ng love, wala ng
Wala nang respect sa isa't isa. Siguro, meron kang na-realize dito na hindi na tama yung nangyayari. That's why there is a boat here. Someone is moving on. Meron ako nakuha na if there's a person or if this is an ex, okay, or a past person na wala kang closure, hindi ka maka-move on, hindi to maka-move on, pwedeng ganun, vice versa guys, take what's resonate. This ex or this person is nagpapakita lang na parang move on na siya. Okay? This is a sneaky person. Po pwedeng nagpipretend lang siya na okay. Whether this is you ha, or this is ito yung person na yon. Ito yung person na nag-cheat, nag-lie sa'yo, okay? Ginamit kami na manipulate ka. Ako, dependent relationship ito. Meron ako nakita na this is a toxic cycle. Siguro ikaw is nasa process ka na ng may mga na-realize ka, pwedeng spirit pushes you para magkaroon ng courage to let go. If may nag-end dito na relationship na toxic, may reason yun kasi para mag-grow ka. Let's see. The Sun. Diba? Regent energy. Happiness. Freedom. Oh, di ba? Meron ako nakikita dito na there is someone here na nakawala na. Nakawala na sa toxic relationship. Sa controlling na relationship. Okay? So, walang equal give and take na relationship. Someone here is nagkaroon na ng closure within sa sarili niya and moving on na. Kasi freedom is here. The Sun card can be a Leo, Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Cups. Maybe before, if you are wallowing or yung parang melancholy ka pa dun sa nangyari kasi niloko ka, nag-cheat sa'yo, manipulate ka. Queen of Cups is a very loving person, intuitive person also. Yan pa pwedeng psychic ha. If you're a psychic or you have a gift, kadalasan kasi, most of mga may gift or empath, mga ganyan, is talagang napupunta sa ganong klaseng cycle ng relationship. Toxic relationship. Kasi, um, kailangan mong mag-upgrade spiritually eh. Yan yung emotion mo. You're very empathic. Ikaw yung klase ng person na you always give benefit of the doubt. Pwedeng you are a Scorpio with this coffin, death card, okay? Water sign, Queen of Cups.
Pwedeng someone here is not happy kasi you are moving on na. Moving on to someone much better. You are free. Okay? And pwedeng someone is hindi na kayang makontrol ka, mamanipulate ka, 'di ba? Kasi ito out of control na 'to eh. Someone hindi ka na ma-restrain ng someone eh. Meron ako nakita dito na someone wants to restrain you, gustong ikulong ka. Pero right now, you are moving on na eh. You are moving on and hindi mo isasama tong person to if this is an person from the past. Kung sino man tong controlling na to. Ten of Wands. O, di ba? Sobra-sobra yung pinagdaanan mo eh. Sobra-sobra. Lots of responsibility. You are ano na eh, kumbaga, you are over limit na, parang ganon. Overloaded na. Meron ako nakikita na someone facing her dark side. Kasi ano eh, kapit lang bes. Wala ko ibang sasabihin kundi kapit ka lang kasi you are nearly there. Malapit na. Hmm? Someone here feeling iniwanan, left in the cold. Sabi ko na eh. Um, for for my collective, there is someone here na nag-cheat sa'yo. Okay? Hindi maganda kasi ang energy ng Seven of Swords. This is already ended, which is kung may coffin, already nag-end na yung cycle. If this is an ex, already ended na yung cycle ninyo. Okay? You are going to a new path na, a new cycle, a new life, new beginnings, okay, with the coffin. This person is obsessed, possessive and controlling. Hindi ka na ma-restrain ito, hindi ka na niya ma-control. Hindi ka na niya mapigilan. Kasi naiwanan mo na to eh, if you are riding a boat. Nasa biyahe na yung eroplano mo, yung barko mo, iniwanan mo na siya. You left this person behind. And you are right now happy. You are free dito sa person na to. And pa pwedeng you block this person. You put boundaries with this person. This person puts you sa napakadaming responsibility. Nilagay ka ito sa maraming problema. Queen of Cups is a very loving person. Pero once na kinross mo siya, like Scorpio, like Cancer, like Pisces, if you cross the line, mag-flip yung cup. Ganon yung mga water sign. E pa pwedeng this person is in a deep feeling right now, deep feelings right now kasi mataas ang ego nitong person na to. You reject this person feels rejected. Pwedeng ikaw yon,
collective viewers ko or itong person na to, kung sino man itong person na to. Kung pwedeng sinampal ng reality itong person na to, na though you're very loving person, hindi ka makokontrol kasi you're very intuitive person. You know the truth and you know that this person is wearing a mask. Mahal mo lang siya, kaya binibigyan mo siya ng benefit of the doubt. Masyado lang kumbaga parang napapaibabawan ang puso mo. Kaya kahit na alam mo na minamanipulate ka na itong person na to, pinagbibigyan mo ng chance. Kasi mahal mo siya. Pero ngayon, you are done. You are over limit na. You are sobra-sobra na. Okay? You are max out. Kumbaga kung sa credit card, max out na. Ngayon, itong person na to, feeling left out in the cold. 5 of coins. Let's see. O, diba? The lovers. Relationship. This is a relationship. Confirmation that this is a relationship with the lovers card. Can be Gemini. Okay. Temperance. Balancing. Your angel helps you. The angels, your guides, help you. You are now at peace. Pero itong person na to, kung sino man tong sneaky na to, or in the 7 of Swords energy, is hindi. Kasi this person feels rejected. Hindi ka na niya mamanipulate eh. Three of Wands. Restricted, di ba? Sabi ko, restricted. You restrict this person. Wala na siyang access sa'yo. Wala na siyang access sa'yo. In energy man, in person man, wala nang contact. You restrict this person. Pwedeng if you're spiritualist or intuitive, psychic, you cut ties with this person. You cut the energy. Hindi ka na niya maramdaman. New moon, manifest your desires. O diba? A change in direction. New cycle. Anong sabi ko? New cycle na. You are in a new cycle na. Yung cycle ninyo nitong person na to, nag-end na. If you are in the verge of giving up, don't give up. Diba? Don't give up. If you're feeling exhausted, o kung feeling mo parang nahihirapan ka, no. Yung feeling mo right now, kasi nasanay ka sa codependent eh. Nasanay ka sa manipulation eh. Kaya, nung nakatakas ka sa ganong scenario or ganong cycle, naninibago ka ngayon. Pero, yung nararamdaman mo ngayon is pansamantala lang naman yan eh. Kasi, soon, you will feel at peace. Okay? You feel energetic na.
mariregain kung ano yung energy mo. Na papaling this person na in a Seven of Swords energy is a energy vampire also. Dinidrain nito yung energy mo. Kung ano yung creativity mo, yung gift mo, this person knows your potential. Kaya kanya nire-restrain. Ace of Cups. O, di ba? For some of you, if you are from a toxic relationship and natakot ng magmahal ulit, soon, mafi-fix yung emotions mo or yung trauma mo. Pwedeng can be a success romantically. Soon, there is a joy coming. Kasi there is a progress. Siguro na paglabanan mo kasi yung challenge sa'yo. Meron ka ditong nalampasan. Ayun. So, madaling sabi, meron ka ditong nalampasan. Meron kang nalampasan dito na my 10 of Wands is very, alam mo yun, very lots of responsibilities. Alam mo yung magko-collapse na ganun. So, ibig sabihin, sobrang hirap yung napagdaanan mo dito. So much heavy. Okay? Soon, merong mangyayari sa'yo. You will receive a gift, whether in your relationship, a new job, na magpapasaya sa'yo with the Sun card and Ace of Cups. Kasi this is a overflowing of emotion, happiness, feeling of freedom, positivity, okay? Soon. Bottom of the deck is Hangman. Diba? Pwede kasing you release this person. You let go dito sa person na to. You need to surrender. Surrender kay Lord, sa divine. You need to let go of the control, all the burdens, let go yung energy na hindi maganda. Itong person na to is being jealous, in a jealous mode right now kasi you reject this person. Na parang, how could you, or how dare you, parang gano'n. How dare you to reject me? Para talikuran mo ko. How dare you na talikuran ako? Kasi itong person na to is hindi niya akalain na magkakaroon ka ng strength. Kasi siguro itong person na to, alam niya yung kiliti mo, alam niya kung paano kayo mamanipulate. And this person siguro sabi niya, how dare you? Paano nangyari? Na nagkaroon siya ng backbone. O, diba? Ace of Cups. Ace of Cups. Moving on. Moving. Page of Wands. Six of Pentacles. You will go to a place or pwedeng new relationship na may equal give and take. Kasi siguro dito sa relationship na to,
Walang equal give and take eh. Knight of Pentacles. This is slow but steady. Parang ganun. Pero there is a progression. Slow man siya, pero stable siya. Okay? If, o pwedeng you will focus more on your finances. O pwedeng this is a job. Slow and steady win the race, sabi daw nila. Narinig ko. Page of Swords. Parang this person wants to send you a message. This person from the past, your ex, this manipulative person wants to send you a message, wants to have a communication sa'yo. Pero I don't think na magkakaroon kasi pwedeng binlock mo to, you restrain this person. Wow, the Hierophant is here. Ace of Pentacles. Wow! You will receive money. O pwedeng a job that pays you. O pwedeng, sa umpisa is, hindi ganun kalaki pero mag-grow siya. Or a business. Hierophant is here saying that you are very intuitive. There are lots of messages sa'yo. Itinuturo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Merong itinuturo sa'yo na dapat mong gawin. Okay? Whether this is a job, a hobby, a business, okay? Merong binibigay na download sa'yo. Kasi you're a very intuitive person. You should listen to your intuition. Pwedeng you will receive money. If meron kang inihintay na pera. O, Three of Pentacles. Collaboration. Pwedeng a job offer. There is someone here wants to help you. Pwedeng gano'n. Someone wants to help you, wants to collaborate with you, wants to get you sa team niya. So, pwedeng someone wants to invest sa'yo kasi nakita yung potential mo. You will receive a message here na, kasi gato yun guys if yung cup mo nag-overflow at hindi mo binawasan, walang paglalagyan yung new blessings or yung blessings na parating sa'yo. Pero, kapag nilinis mo yung cup mo and tinanggal mo yung mga hindi naman mahalaga, okay, na yung kumakain ng space ng cup mo, inayos mo yun, nilinis mo yun, may paglalagyan ng new blessing. So, since you walk away dito sa person na to, nireject mo siya,
Pwedeng natuto kang mag-self-love, natuto kang mahalin yung sarili mo, naglagay ka ng boundaries dito sa person na to. Natuto kang tumalikod dito sa person na to. Ngayon, may new blessings na paparating sa'yo. Kasi may paglalagyan na siya. You're a very spiritual person with the Hierophant here. And pa pwedeng na-open, mas lalong na-open yung pagiging spiritual mo dahil dito sa nangyari sa'yo. Meron din ako nakita dito na pwedeng meron kang makilala sa trabaho. Meron kang makilala sa trabaho, makatim mo, makaka-collaborate mo. Yan po pwedeng, ayun yung, alam mo, yung new love na darating sa'yo. For some of you. Equal give and take to eh. Hindi to katulad nung old relationship na one-sided lang. You need to take action kung ano man yung ibinibigay sa yung download ng iyong angels, ng inyong guide or ni Lord na ipe-pursue mo. And if you're waiting for some messages or some confirmation, pwedeng this reading is the confirmation. And if you're still in the process of confusion or kung magle-let go ka ba, mag-move on ka ba, this is confirmation na you should move forward na sa life mo kasi there is a blessings na naghihintay sa iyo at the end of the tunnel. Okay, so let's get kuha tayo ng ng future higher self messages para sa iyo sa aking mga collective. Okay, sige. Future higher self. Advice sa'yo ng iyong future self sa aking collective. Kuha tayo ng 3 card. Let's get 3 cards. Success! Oh my gosh! Success! It's your time to shine. Success from what you pour your heart into. Sabi sa'yo ha, success. Ha? Page of Cup is here and the Sun. Success. Sabi ng future higher self mo, there is a success. Okay? Na mangyayari in the future. Kasi again, this is a future higher self card. Okay? So, ano pang hinihintay mo? Give me second card. Alam mo, this person,
from the past, na kukuha ko na this person is, alam mo yung parang di masindihan yung puwet. I'm so sorry. Hindi masindihan ang ano niya. Kasi wala na siyang hold sa iyo eh. Kung makikita niya tong card na to, tingnan mo 'di ba, nire-restrain siya. Ginagamit yung heart para i-restrain siya, para pigilan siya doon sa dapat na mapupuntahan niya, doon sa dapat na marireceive niya. This person knows kung ano yung mga blessings na marireceive mo. Yun po pwedeng nararamdaman niya yon. Kaya nga niya pinipigilan ka eh. Okay? So, pwedeng this person uses you for money. Hmm? Obsession. O, di ba? Obsession again. Focusing too much on one situation. The need to take a step back. Okay, di ba? You need to take a step back. Pwedeng ikaw yung obsess. Or if you have some kind of obsession. O pwedeng sa relationship. Kasi kung halimbawang hindi naman tama yung pinagpupukusan mo ng energy mo, ha? Marami kang panahon sa oras ang sasayang. Pero ang sabi ng future higher self mo, there is a success. Kung saan mo, o kung, alam mo yun, on what you pour your heart into, kung saan mo, kapag may gusto kang marating, may gusto kang makuha, and porsigido ka doon, hindi mo kailangan mag-obsess how to get yung specific na gusto mong mangyari. Kasi, you should trust the process. Again, kukunin ko dito yung card ah. Nasaan na ba yan? Nasaan na ba yung ating card na yun? You should trust the process. Balance. Alam mo yun, yung i-balance mo yung sarili mo. Kasi meron ako nakikita dito siguro ano eh, ikaw yung controlling eh, sa isang situation eh. Ano ba yan? Set your intention. 'Di ba? Don't give up. Let's see. You should trust the process. Fear, oh, 'di ba? Fear. Expecting the worst. You can be a Scorpio, guys. Afraid of failure, wasting time on negative thoughts. Oh my gosh. I cannot. If you are obsessing on negative, fear to let go, fear na umalis sa comfort zone mo, gusto mo doon ka sa komportable ka, na hindi mo naman alam is dinidrain ka, whether this is a relationship, a situation, a job, or anything. Oh. Bottom of the deck, decision.
The need to gain clarity through decision making. There is a decision here. Kung titingnan ninyo yung picture, there is a decision here whether you will go to this door, or dito sa door na yellow. So, nasa sayo ang desisyon. Kung mag-move forward ka ba, okay, ayan o. Kung mag-move forward ka ba, kung mag-move on ka ba, kung tatalikuran mo ba yung mga toxic way, nasa sayo. Kasi ito na sabi ng higher self mo, there is success on what you pour your heart into. Kasi it's your time to shine. Pero ang kailangan mong gawin, alisin mo yung fear mo sa sarili mo. Alisin mo yung pag-negative, yung pag-iisip mo ng negative. Yung obsession to control things. If this is about finances or a relationship, hati meron ako nakita ditong finances, relationship, success card is here. So, ibig sabihin, Knight of Pentacles, slowly but surely, whether sa income, or sa pagkakaperahan, or kahit sabihin natin sa relationship. Meron kang kailangan ditong alisin, kailangan tanggalin sa sarili mo. Okay? O pwedeng yung mindset mo na, meron ako nakita ditong mindset yung thinking small, thinking limited only na hindi mo kaya. Meron ako nakikita dito, nire-restrict mo rin yung sarili mo. Siguro, naniniwala ka sa sinasabi nung someone na wala nang magmamahal sa'yo, o kaya hindi mo kaya. Nire-restrict mo yung sarili mo, naniniwala ka na hindi mo nga kaya. The Lover's card is nandito kasi relationship 'di ba? Siguro wala kang confidence sa sarili mo. You should trust yourself. Follow your intuition para sa akin mga collective. Kung saan kayo mag-resonate dito sa ating collective reading. If kung na-identify mo kung ano yung self-destruction behavior mo, at kailangan mong baguhin yun, walang masama na baguhin yun. Wala namang perfect na tao, okay? Huwag mo rin sisihin yung sarili mo kung halimbawang na-manipulate ka or ganun yung nangyari sa past relationship mo or sa inyong dalawa ng person na ito. It's not your fault. Huwag ka rin masyadong hard sa sarili mo. Okay, so para sa aking mga collective reading, I hope nag-resonate sa inyo yung ating reading for tonight. Kung hindi man, okay lang. You may show your love. Comment ka sa ating video kung resonated sa'yo yung ating nabasa na energy. And para sa mga hindi pa nakasubscribe, you are free
to subscribe sa ating channel. And again guys, good news sa inyong lahat para sa aking mga subscriber if you want to avail yung ating membership. Okay, so meron na pong membership si Leluna, ang ating Lunatics. Okay, so kapag nag-avail kayo nito, meron kayong chance to send a specific topic that we are going to upload on the next day or sa mga susunod na upload natin. Syempre, meron tayong special shoutout, saka priority na re-replyan sa comment. And if ever na halimbawang resonated sa inyo yung video na in-upload natin, meron kayong chance na magtanong doon sa comment section ng video. Halimbawa, resonated sa'yo yung video na in-upload natin sa channel. And then, parang personal reading yung feeling mo doon sa napili mong file. Okay? Pwede kang mag-question. If you're a member, okay, doon sa ating membership, pwede kang mag-follow-up question na resonated po sa akin to eh. Paano, question ko lang po, ano po kaya yung dapat kong gawin ganito ganyan? Or anything na question, may makukuha kayong sagot doon sa specific question nyo. Okay? Babasahin natin. Okay? So, ayun po yung perks ng membership. Okay? So, pwede nyo i-check yon sa ating channel, yung membership natin. It is 129 pesos lang. Okay? And meron again, exclusive din yon kapag may mga bagong upload sa Leluna na only members lang yung po pwedeng manood. Syempre, may access kayo doon. Okay? Okay. So, para sa mga ayaw din magka-personal reading kasi maganda rin kasi yung membership. Kasi 129 pesos lang siya. Compare sa kapag personal reading ka. Okay, so maraming salamat guys. Again, this is Leluna Tarot. This is Maria, your intuitive reader. I hope nag-resonate sa inyo to. So, magkita-kits tayo sa susunod na reading and susunod na upload natin. Maraming salamat. Bye!